Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of collectives. Collective to, wala tayong specific zodiac sign. Ang importante yung pinaka-reading kung makarelate ka, makaresonate ka. Kung feeling mo tinatawag ka ng video na ito, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Kahit matagal nang uploaded ng video, kung ngayon mo pa lang ito napapanood, maaaring ito pa lang talaga yung tamang time para mapanood mo ang mga message dito. By the way, if you want to book personal reading, dito na lang sa aming Facebook page. Pag di mo ma-search, hashtag Madam PTV, itong i-search mo. Ang aming TikTok, Unipre. Marami akong poster, so malalaman mo na ito ay hindi poster account. Pag of course marami na, nasa 100,000s na ang like. Tapos, yung username, Unicorn Princess Tarot, walang kadugsong na number dito sa dulo. Usually kasi yung mga poster, Unicorn Princess Tarot, tapos may number 1, number 2, number 3 dito sa dulo. Tapos, ito ang aming WhatsApp, and then ang aming Gcash, and aming Instagram. Pwede ka rin mag-inquire dito sa aming email, sa Google Chat. May mga admin ako na mag-a-assist sa'yo. Etong Gcash guys, gamit lang namin to for Gcash talaga at saka dito sa WhatsApp. So, hindi siya advisable kung matawagan dahil hindi naman kayo mapapansin dito kung tatawagan ninyo yung aming. Meron po mga tumatawag, hindi po kayo mapapansin dyan kasi ang purpose niyang number na yan is for Gcash use only. Okay, so let's start what we have here for collectives. Luma yung gamit kong card guys, so pagpasensya mo na, mahirap siyang i-shuffle. Kung hindi ka pa subscribe na po. Kung hindi ka pa nag-like sa video, pa-like na lang po. Ma-appreciate ko yan. And of course, comment down below. Kahit po heart lang, smileys, malaking bagay yan sa akin. Collectives. Knight of Cups. Okay, what's with the Knight of Cups? Meron tayo ditong Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces energy. I feel like unti-unti mo nagugustuhan kung ano man yung meron ka ngayon. Admiration. Admiration, yung iba nararamdaman mo. Parang daming may ano sa akin ngayon. Feel mo, no? Yung pwedeng pagkakagusto or pag-admire na ginagawa ng ibang tao sa iyo ngayon. Nagugustuhan mo kung ano man yung mga pinapakita nila sa iyo. And this could be friends. If you're into fame, yan, yung iba sa inyo, yung pagkilala, respeto, pag-admire na binibigay sa iyo ng a lot of people actually, kaibigan mo, kapitbahay mo, kasama mo sa community, or even followers mo if you do have that. So nakita natin yung pagmamahal sa iyo ng ibang tao, pag-acknowledge nila sa iyo, and nakikita natin na ikaw ay nasa spotlight ngayon. In a good way. Yung iba sa inyo, ginagawa mo yung best mo talaga para mailagay yung sarili mo dyan. Diba? You're putting yourself out there and, who is this person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for the sign of collectives, please. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Pag hindi, ibigay mo ang message sa iba. Check mo na lang yung channel para sa ibang videos. Don't forget to like our other channel, guys. Seven of Cups, Seven of Wands. Dalawang number 7 to, Etong person na to, I can see this person daydreaming. Ito yung card, supposed to be iba ang meaning nito, pero kasi hindi ito yung card na nakikita ko. Ang nakikita ko is yung card na nasa ibang set or ibang deck na meron ako. And the meaning of that card is particularly daydreaming energy. Wishful thinking.
Maring isa itong person na 'to sa nag-a-admire sa'yo, nahuhumaling sa'yo. Puwedeng may pagkakalayo sa inyo nito, hanggang tingin lang siya, eh. Isa siya sa admirer mo, isa siya sa nakatingin sa'yo. The Queen of Cups, yung iba, hindi mas malala pa sa pag-admire. I can see love. Kaya lang with the Magician, tagon-tago, eh. Yung iba, this could be a secret admirer. Tell me about the emotions. Spirit guides, angel guides, please tell me. The Six of Cups is here. Yung focus mo kasi is growth. You want growth. I feel like yung iba sa inyo, natutunan mo maging mas mature, mag-isip ngayon, financially, emotionally, spiritually, ang laki ng pinagbago mo. Naging mas mature ka ngayon with the Eight of Wands. I feel the energy of reverse here. Yung iba sa inyo, wala ka na pakialam sa kung ano sasabihin ng pamilya mo, ng mga taong maybe in the past nag-look down sa'yo. Mas importante ngayon sa'yo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, and you focus on that. Ngayon, nakikita natin yung growth mo talaga, literal. There are lots of loyal people sa buhay mo. Pag sinabi nating loyal, it could be not only friends or yung mga nakakilala sa'yo, loyalty ng maybe your followers, if you do have followers. Mga supporters, yan, mga nakasupport sa'yo, kapitbahay mo, whoever these people is. Pwede nyo ngayon, nahimay-himay mo na kung sino yung mga taong talagang loyal sa'yo, kung sino talaga nakasupport sa'yo, kung sino yung nandyan kasi kailangan ka lang. So, nandun yung hindi ka na nagbibigay ng effort para patunayan ang sarili mo sa iba. Nag-focus ka lang sa sarili mo, sa mga taong naniniwala, sumusuporta sa'yo, and then other than that, wala ka na pakialam sa iba. Which is good. Kasi ganun talaga yon. When you focus on negative people, when you focus on negativity sa pangkalahatan na, no? Ang nangyayari, nagde-decline or bumabagsak or napapabayaan mo sarili mo. Meron akong kilalang friend. I will tell you the story of this friend, no? Etong friend na ito, masyado siyang updated pagdating sa mga news. Guys, I don't recommend watching news, ha. Hindi ko yun nire-recommend. Why? Kasi mostly naman talaga na nasa news ay negative. Ang nangyayari tuloy, ang pumapasok sa utak natin is mga negative. Na-adapt natin yung negativity. Ang nasi-share or ang ating, kumbaga supposed to be, diba? Pagkagising mo ng umaga, masaya ka lang. But then, pagdating mo ng tanghali, pagkatapos mo manood ng news, mapapansin mo yung sarili mo, stress ka na, inis ka na sa mundo, inis ka na sa nangyayari sa government, naiinis ka na sa ganito ganyan. Yun yung nangyayari. So ngayon, tendency, sa halip na makapag-focus ka dun sa mga dumadating na opportunities sa'yo, or maging mas productive ka sa ibang bagay, ang utak mo ngayon, puno ng crowded siya ngayon sa stress, sa pag-iisip. Balik tayo doon sa friend ko. So, ganun yung mindset niya dati. Siya yung tipo ng tao na makikipag-away pa siya sa social media because of the particular events na nangyari sa news. In particular, may kinalaman sa government or mga people sa government. So, honestly, iba ang aura niya before. Diba? And then,
Nung maging mag-friend na kami, unti-unti ko siyang, hindi naman inayos, pero unti-unti ko pinaunawa sa kanya yung gano'n na positive lang tayo, ganyan. I'm spreading positive vibes dito sa friend na to. And then spiritually na healed siya, of course. Yung mga negative na tanggal. Ngayon nakapag-focus siya sa sarili niya. Aba, si friend, gumanda, umunlad yung kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mga magagandang career. Naging mas maaliwalas yung aura niya. So, example ko yon. Binigay kong example yung friend ko na yon because I want you to see na kapag nag-focus ka sa negative, ang mapapasok lang din sa katawan mo o sa isip mo, sa vibes mo is negative na din. 'Di ba? For example, katulad lang yan ng pagkain eh. Pag kumain ka ng kumain ng mga hindi healthy na pagkain sa'yo, yun ang pinasok mo sa katawan mo. Anong lalabas? 'Di ba lalabas yung hindi magandang estado ng katawan mo? Mapangit ka rin. 'Di ba? Kasi hindi healthy yung pinasok mo sa katawan mo eh. Ganon din yun sa utak mo. Pag ang nakikinig ka sa mga negative na mga tao sa buhay mo, sa halip na kalimutan mo sila, i-forget mo sila, ang ginawa mo, hinarap mo sila, nakipag-away ka sa kanila, in-explain mo yung side mo, which is hindi naman nila magets. Ganon din yun if you listen to negative people, negative news or what, anong mangyayari? Lalabas din sa katawan mo yun. Lalabas din sa aura mo yun. Hindi ka makakapag-attract ngayon. Instead of you attracting a lot of positivity, what you are attracting is negative. So, ang energy dito na nakukuha ko sa'yo, natutunan mo mag-grow from that. No? Ang baba ng tingin sa'yo ng tao noon, no? Yung iba sa inyo, nandun ka na sa taas ngayon. Kung hindi ka pa ito na tinutukoy ko, it's about time. Kaya nga nabuksan mo tong video na to eh. Kaya nga nabuksan mo tong message na to. Ibig sabihin, ito na yung time sign na to. Balitan mo na yung mindset mo. Magkaroon ka ng rebirth sa sarili mo. Balitan mo yung mindset mo, habits mo. Yung tingin mo kailangan tapusin. Kasi hindi na healthy sa'yo. Diba? Yung iba dyan, pray ng pray. Guys, kahit anong pray mo, kung hindi mo tinutulungan ang sarili mo, wala rin. Maybe this is the answer to your prayer. Ayan. So, itong video na to ay para doon. Balik tayo doon sa energy ng person na ito. Tell me about this person, please. Spirit guides, angel guides. The Ten of Swords is here. Alam mo yung feeling, habang kinukuha ko yung energy mo, okay eh. Pero nung kinuha ko yung energy ng person mo, tumaas yung balahibo ko, nakaramdam ako ng kalungkutan, nasasaktan ako ngayon, sa totoo lang. Yun yung feeling. And the Justice card, it is because itong person na to, nakakonect mo, pwedeng may naging ending na nangyari sa inyo na hinarap niya yung reality doon. Nakatingin siya doon sa realidad. Nakaharap siya na parang ang layo mo na, ang hirap mo nang ma-reach.
part of this person may inggit kasi you're living the life na gusto niya. Parang pangarap niya tong buhay na to eh. Pangarap niya yung ganitong sitwasyon, pangarap niya yung ganitong pangyayari. Pero, hindi niya na-achieve. Nakikita niya ngayon sa'yo. Yung mga bagay na pinapangarap niya lang. Kaya nga hanggang masid lang tong person na to sa'yo eh. Napapasana all na lang siya eh. This could be a person in the past. Ang laki ng pag-a-admire sa'yo nitong taong to. I'm feeling like, eto isa siya sa minsan na nag-look down sa'yo. Isa siya sa ang baba ng tingin niya noon sa'yo, bumaba yung tingin niya sa'yo, na-judge ka niya, but then, nakikita natin yung pag-a-admire na ginagawa ng person na to sa'yo ngayon. Four of Cups. Natapos na kung ano man yung dating mindset niya or pagtingin na nakikita niya sa'yo, which is yun nga, mababa. Ngayon, umangat bigla eh. Biglang complete transformation ang na-experience, ang na-feel ng taong ito sa'yo. So, in the near future, what is it happening in the near future for you? Ace of Swords is here. The Four of Wands. Wow. Three of Cups and the Five of Swords. Nakikita mo tong Ace of Swords. As you can see behind or sa likod ng Ace of Swords, there's this like parang mga math problems or what. Alam naman natin na sa math, no? Kung gusto mong makuha yung sagot, may solution kung tawagin. So, meron ako nakikitang new beginning for you na may kinalaman sa iyong stability, career. Sisimulan mo to, idea mo to na sinisimulan mo or sisimulan mo, yung iba papunta pa lang doon. Na magbibigay ng masayang future sa'yo, stable future. Hindi lang stable a lot of celebration. Bakit may celebration? Kasi nagbubunga yung kung ano man yung sinimulan mo. And the Three of Cups, I can see people, hindi lang isa a lot of people ang nakikita natin nagkakaroon ng pagsisisi. Kasi minsan ka nang nandun sa buhay nila, pinakawalan pa nila. Ano ibig sabihin na? This could be friends, mga ka-close mo, kaibigan mo na ginudge ka. Diba? Maybe, isa sila sa naging toxic sa buhay mo. Na instead of supporting you, iba yung mga sinabi nila sa mga ginagawa mo. What happened? Hindi naman sila nakatulong, denigrate ka pa nila, now they are suffering. Kasi gusto nilang makipag-reconcile. Pero nandun na yung hiya. Diba? Nandun na yung kahit makipag-reconcile sila, hindi ka na kasi para pumansin. Na iba na yung level mo. Diba? So, yeah, I can see those people na may pagsisisi. And now, I can see karma na bumabalik sa kanila. Parang, dati sila yung nagsasabi sa ng mga bagay na ganito, ganyan. Ngayon bumabalik sa kanila, sila naman ngayon yung sinasabi ng mga negative or may mga taong naririnig nila yung mga sinasabi ng ibang tao laban sa kanila. Ngayon, nasasaktan sila. Kasi kung yung ginawa nila sa'yo, yun din yung nangyayari sa kanila ngayon.
Thank you for watching guys. I love you all. Kung gusto mong pabook ng reading, panoorin mo na lang yung first part ng video na to and explain ko doon kung paano. Maraming salamat. I love you all guys. Thank you for watching and bye-bye.